Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po igagawa ng Calandrias wheel na 5 inches diameter mga kapatid. Yung kanyang chamber, maganda po yung kanyang apoy. Ito po ay galing po sa compressor ng isang aircon. Tara, samahan niyo po ako kung paano ko po ginawa. Unang-una po, meron po tayong angle bar na 1 and 1/2. Ito po yung para sa frame. Ito na rin po yung kanyang tangke na 5 diameter. Magputol po muna tayo mga kapatid ng para po sa ating frame. Magputol po tayo ng angle bar. Ito po yung magiging frame natin mga kapatid. Ito rin po yung para po sa paa ng ating kalan. Ito po. Magputol na rin po tayo mga kapatid ng flat bar mga kapatid para po sa patungan po ng ating kaldero. 4 na piraso po mga kapatid yung putulin natin para po sa patungan po ng ating kaldero o kaya kawali. Ito na po, nakaputol na po tayo ng flat bar. Ito po, hatihan po natin yung gitna para po sa forma po ng ating patungan. Ito na po, nakaputol na po tayo. Hinati ko po yung gitna. Lagyan na rin po natin ng korte mga kapatid para hindi po madulas yung ating kaldero. Ito na po. Ito po yung kanyang chamber. Ito po yung kanyang mga paa. Ayan po mga kapatid. Iskwalahan po natin yung kanyang paa para hindi po tabi-tabingi o kaya hindi po baluktot. Sukatan po natin yung magkabilang kanto para po sakto lang po yung kanyang frame, hindi po baluktot. Isunod na rin po natin mga kapatid yung kanyang paa. Ayusin lang po natin mga kapatid yung pagkaka-welding para matibay po yung paa ng ating kalan. Ito na po. Napakatibay po ng ating kalan mga kapatid dahil malaking angle bar po ito mga kapatid. Heavy duty po yung kanyang frame. Ayan, isunod na rin po natin mga kapatid yung patungan ng kaldero. 4 po na piraso yung patungan ng ating kaldero. 4 na flat bar mga kapatid. Sukatin din po muna natin mga kapatid. Lagyan po natin ng kawali para makita natin na pantay po o kaya kaldero po mga kapatid. Ayan. Isunod naman po natin yung ating chamber na 5 inches yung kanyang diameter. Magandang klaseng chamber ito mga kapatid dahil malaki po. Ayan, lagyan po natin ng masking tape para sa guide po ng ating pagputol sa kanyang chamber. 5 inches din po yung kanyang haba, yung height niya po. Putulan na po natin mga kapatid. Sundan lang natin yung kanyang masking tape para pantay po yung pagkakaputol. Ito na po, naputol ko na po. Napakakapal po ng ating chamber dahil 1/4 po yung kanyang kapal. Hindi basta-basta malusaw mga kapatid. May natira pa po tayo mga kapatid na chamber. Pwede po natin gawin ito mga kapatid ng plate po ng ating chamber. Putulin lang po natin mga kapatid ng 3. Ito po, pwede natin gawin sahig po ng ating chamber mga kapatid para hindi po sayang yung ating bakal. Pukpukin lang natin mga kapatid para mai-flat natin yung ating bakal. Huwag nating sayangin mga kapatid yung natirang bakal para magamit po natin sa kanyang chamber plate. Ayan po, 3 po yung natira. Para hindi na po natin kailangan maghanap ng malapad po na plancha. Ayan po.
Weldingin lang po natin mga kapatid para madugtong-dugtong natin. At ito po yung gagawin nating chamber plate sa ating chamber. Ayan po. Para hindi sayang yung natira nating mga bakal. Ayan po. Pwede natin gawin chamber plate. Gandahan lang po natin yung pagkakawilding mga kapatid para hindi basta-basta bumitak at saka hindi basta-basta tumagas yung kanyang use oil. Ayan po. Na-welding ko na po yung tatlong natira. Isunod naman po natin, bilugan po natin, katingin po natin yung kasukat po ng ating chamber. Kailangan po ng ating tiyaga para magawa po natin yung ating chamber plate. Ayan po. Ito po yung magiging takip po ng ating chamber sa baba. Napakakapal po mga kapatid. Ito po naman po yung elbow po para sa daanan po ng ating hangin at paglagyan po ng ating burner nozzle. Ayan po. Butasin po muna natin mga kapatid yung ating chamber plate. Gamitan na lang din po natin ng welding para mabilis po mabutas. Wala po tayong pambutas na drilling machine. Ayan po. Pagkatapos po ay i-welding po natin yung ating elbow. Gandaan po natin pagkaka-welding para hindi basta-basta tumagas yung ating use oil. Ayan po. Ito na po, natapos ko na pong i-welding yung ating elbow. Isunod naman po nating i-welding yung ating chamber plate. Ayan po, wala po tayong sinayang na materyales sa ating chamber mga kapatid dahil nagamit pa po natin yung tirang bakal po ng aircon. Napakakapal pa rin po. Ayan, full weld lang po natin ng maayos mga kapatid para matibay na matibay yung ating chamber. Ito na po, na-full weld ko na po. Ito na po yung pinaka-ring po ng stainless anti-liab mga kapatid. Stainless po yung ginamit ko para matibay po at hindi basta-basta malusaw. Ayan po. Kinating ko po ng 4 na cutting para po sa daanan po ng kanyang apoy. Ayan. I-welding ko na rin po para doon sa pagpatungan ng umbrella. Ayan po. Winelding ko po, pinatong ko po sa mouth ng ating chamber. Ito na po yung kanyang umbrella mga kapatid. Stainless din po ito mga kapatid, hindi basta-basta malusaw. Ayan. Gamitan po natin mga kapatid ng welding rod na stainless para maganda po yung pagkaka-welding at hindi basta-basta mapiglas. Ito na po. Na-welding ko na po ng maayos yung ating umbrella po sa anti-liab. Isunod naman po natin mga kapatid yung stainless plate. Magbilog din po tayo mga kapatid para sa gilid. Sa gilid ng ating anti-liab para yung kanyang apoy ay diretso po sa taas at hindi po kakalat sa gilid. Yan po. Napakasimple lang po magbilog. Kumuha lang po kayo ng tubo para hindi mahirap bilogin yung ating stainless plate na para sa gilid po. Ayan. Ito na po. Dugtungin po natin yung magkabilang dulo para hindi po bumuka. Ito na po. Ilagay na po natin sa gilid po. Ito po yung mag-aangat ng apoy pataas. Harangan niya po sa gilid para hindi basta-basta kumalat yung kanyang apoy. Ayan, pantayin lang po natin mga kapatid. Napakatibay ng ating stainless plate dahil
makapal po na stainless yung ginamit ko po. Ayan. Ito na po yung ating kalan. Ito na rin po yung ating tangke mga kapatid. Ito na po yung ating anti-liyab. Ayan, napakatibay po ng ating kalan mga kapatid dahil lahat po ay gawa po sa bakal. Ayan. Ito po yung ating blower speed controller mga kapatid. Pwede po nating hinaan at lakasan po yung ating apoy. Pihitin lang po natin. Ito naman po yung ating kalan blower mga kapatid. Malakas po yung ating blower mga kapatid. Turbo po yung ginagamit ko. Ito naman po mga kapatid yung sabitan ng ating wire mga kapatid. Ayan, para hindi po pakalat-kalat yung ating wire. Ito po yung ating tangke. Heavy duty po yung ating tangke dahil bakal po. Ito po yung lagayan po ng ating used oil mga kapatid. Pinaka-imbudo po ng ating tangke. Ito na rin po mga kapatid yung ating tuluan ng ating langis. Ito po yung pinaka-barbula po. Pwede natin luwangan at saka higpitan. Ayan po. Ito na po yung ating anti-liyab sa kalan po. Kahit matuluan po ng tubig, hindi po basta-basta lumiliyab yung ating kalan. Ayan po. Ito na po yung ating burner nozzle mga kapatid. Ito po yung mga sukat. Sundan nyo lang po ito mga kapatid para maganda po ang kalabasan ng inyong mga butas sa inyong chamber nozzle. Ayan. Ito naman po yung alambre po. Luglug ang pangalan nito mga kapatid. Carbon breaker. In case po na humina yung ating apoy, galawin lang po natin ito para lumakas po yung ating apoy. Ayan po, ibalik na po natin yung ating takip. Napakapal po na ating takip dahil stainless po. Ayan. Subukan na po natin gamitin yung ating kalan mga kapatid para malaman po natin kung talagang ito ay nakakaluto. Lagyan po muna natin mga kapatid ng tissue yung kanyang chamber. Ito po yung ating pandingas mga kapatid. Lagyan natin ng continuous oil mga kapatid. Wag po natin punuin yung ating chamber. Patakan lang po natin para po sa pagdingas po ng ating chamber. Ayan, patakan po natin yung ating tissue. Gumamit po tayo ng lighter mga kapatid. Painitin po natin ang ating chamber ng 3 to 5 minutes. Ito po yung pinakamahalaga. Mainit po yung ating chamber para maganda po ang labas ng kanyang apoy. Lagyan na rin po natin ng usual mga kapatid yung ating tangke. Ayan po. Pag mainit na po yung ating chamber, pwede na po natin lakasan yung ating blower speed controller. Ilagay na rin po natin mga kapatid yung takip po ng ating chamber. Yung anti-liyab po mga kapatid, ilagay na po natin. Gumamit tayo mga kapatid ng pliers o kaya long nose para hindi po mapaso yung ating mga daliri. Ayan po. Ayan po, magluto na rin po na tayo para malaman po natin mga kapatid kung okay po ba yung ating gawa. Napakatipid po ng ating kalan mga kapatid dahil used oil po yung ating ginamit. Hindi po tayo talo sa kalan na ito mga kapatid dahil mura lang po mga kapatid yung used oil mga kapatid. Ayan. Masarap ang luto ito mga kapatid, magdamagang luto. Pwede rin po dahil napakatipid po, used oil lang po yung gamit natin. Mas mahal pa po yung uling mga kapatid sa used oil mga kapatid. Ayan, napakamura lang ng used oil mga kapatid. Ang sarap ang luto ang kalan nito mga kapatid. Tangkilikin po natin ang ating gawa para makakatipid po tayo mga kapatid sa budget. Ayan.
Luto na po yung ating nilutong lechon paksiw mga kapatid. Ayan. Ang sarap ang luto ng kalan na ito. Napakatipid po sa panggatong mga kapatid. Lutong-luto po yung niluto natin litong paksiw mga kapatid. Ayan po. Ang ganda ng apoy. Siya nga po pala mga kapatid, sa mga baguhan, huwag niyo po akong kalimutan i-subscribe at mag-comment din po kayo mga kapatid para masagot ko po ang inyong mga katanungan at mapanood niyo pa po ang mga susunod kong mga gawa. Maraming salamat po. Ayan po yung apoy ng ating kalan. Kulay blue po mga kapatid, hindi basta-basta nakakaitim ng kaldero ang apoy ng ating kalan. Ayan. Sa muli po pala mga kapatid, sana po mayroon kayong natutunan sa tutorial na ito. Sana po nakatulong po ito sa mga gustong gumawa ng kalan. Shout out nga po pala sa mga baguhang nanonood ng aking gawa, sa mga datihang nanonood. Shout out din po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Pag pinatay po natin yung ating kalan, isarado na po natin yung ating barbula. Ay, nakasarado na po yung ating barbula, pero kaya pa po mapagpakulo ng tubig ito mga kapatid dahil may laman pa po itong langis sa loob ng kanyang chamber. Ayan po. Nagpakulo tayo ng tubig mga kapatid. Ang ganda po ng ating apoy. Ayan na po, nakasarado na po yung ating barbula. Ayan. Kulay blue po yung ating apoy mga kapatid. Napakatipid po ito sa use oil at hindi po ito nakakaitim ng kaldero. Ayan po, kumulo na po yung ating pinakulong tubig. Saglit na lang po pinakulo mga kapatid. Dahil ang ganda po ng kanyang apoy, malakas po yung pressure ng ating chamber. Ayan po. Sa muli po, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa walang sawang sumuporta. Maraming salamat. God bless, God bless, God bless.